taong gulang at nagtatrabaho bilang all-around staff sa isang tindahan na nakatayo sa harap ng isang private school. Ang tindahan yun ay pag-aari ng tita ko. Siya ay nakapangasawa ng isang mayamang pastor. Si Pastor Edgar. Siya ang may-ari ng paaralan. Sa ilalim ng kanilang mabuting loob, binigyan nila ako ng trabaho rito at tapos akong mahuli noong panahon ng pandemya sa pagbebenta ng mga malalasong video sa Telegram. Sabi ni tita, yun daw ang paraan upang matigil na ako sa ganitong gawain at magkaroon ng mas desenteng kabuhayan. Ang trabaho ko sa paaralan ay malawak ang sako. Parent, technical assistant, photographer, ngunit madalas nagbabantay lang talaga ako sa trabaho. Nagulat ako ngunit sinikap ng maging kalmado. Diba? Basta wag mo lang ipagkalat yun, ha? Baka makarating pa kay Pastor. Ang sagot ko. Mabilis kong inabot ang mga binili niya at nagtanong, may iba ka pa bang bibili? Ang tanong ko. Wala na, Mr. Scorpio, salamat. Ang sagot niya sa ganyan. By the way, kuya, inuha kita bilang backup dancer sa pageant ko next week. Bawal tumanggi, ha? Ang sabi nito. Nagulat ako. Ha? Backup dancer? Bakit ako? Ang sabi ko, hindi na ako nagsasayaw talaga. Ang sabi niya sabay tawa, tatayo lang kayo sa tabi ko bilang mga macho props. Napainig na lang ako. Ikaw talaga. Sige na nga. O sige, good. Kita-kita tayo sa practice, ha. Mag-ingat ka. Nangangagat ako. Ang pahabol niya bago bumalik sa loob ng school compound. Kinagabihan nag-message si Chris. Inaya akong pumunta sa bahay nila para mag-practice ng kanyang lip sync performance. Pagdating ko roon, naroon na iba pang mga lalaki na kasali bilang props niya. Karamihan sa kanila mga gym goers at binata. At titipuno, naglalakihan ng mga braso at may mga six packs abs. Nahiya tuloy ako sa sarili kong katawan na medyo nakakabirbeli na. Habang nagpa-practice kami, napansin kong nagpuputukan ng mga boses ng mga kasama ko. Samantalang ako, isakto lang. Ngunit nang makita ko si James, Kuya Rainier, sit-ups tayo mamaya, ha? Ang biro niya. Nagtawa na ng mahal, pero tumawa na lang din ako. Sinikap kong magpakatatag kahit alam kong naiiba ako sa grupo. Patapos ang practice, inabutan kami ng merienda ng mga to, ng tatay ni Chris. Mabait si Mama to. At ramdam ko ang alaga niya. Habang kumakain, inapit ni Marco. Sama ka sa amin mamaya, magbuhat tayo. Sabi niya. Balik na lang. Wala akong pangbayad sa ganyan. Sagot ko. Maganda naman katawan mo, eh. Baka nasobrahan ka lang sa alak. Sabi ni Marco. Nagkatawanan ulit kami. Napansin kong masarap kasama si Marco. May lambing ng kanyang mga biro, ngunit hindi ko sigurado kung may iba siyang ibig sabihin. Pagdating ng kabilang pageant, tutuwayo si Chris. Napakaganda niya sa kanyang gown. At ang performance namin ay maayos at naisagawa. At sa huli,
Dahil sa tagumpay na yun, nagaya ng inuman si mga Anton sa bahay nila bilang celebration. Habang tumatagal ko, mas naging masaya. Si Chris kahit nakita pa rin. Kaya halos ang bumibigay ng love dance sa amin mga nasa mesa. Ngunit mas nahuhuli ang atensyon ko kay Marco. Nasa kalagitnaan ng inuman, nagtanggal siya ng t-shirt. Sa tuwing napapatingin ako sa kanya, naramdaman ko napupunin niya ako. Ngunit hindi siya nagsasalita. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, paalam ko magsiya dahil hindi ko na kaya ang epekto ng alak. Habang sumusuka ako sa bahay, naramdaman ko may umawak sa likod ko. Okay ka lang ba? Nagtanong ng pamilyar na boses. Pagalingon ko, si Mario pala yun. Inapproach niya ang likod ko at tinulungan ayusin ang sarili ko. Ramdam ko ang pag-aalala niya. Ngunit hindi ko rin maipaliwanag kung bakit tila ba may kakaibang tingin sa bawat kilos niya. Na matapos akong kilamos, pinalalayan pa niya ako para makabalik sa salas. Lumalim ang gabi at mas uminit ang hangin sa paligid. Napansin kong unti-unti nang nauubos ang mga tao sa mesa. Si Mang Anton naman ay nawala sa pagliligpit. Ngunit napansin kong panay ang tingin niya sa akin. Nang tuluyan ng magsiuwian ng karamihan, tinanong ako ni Mang Anton na doon na matulog. Delikado na umuwi ng lasing. Dito ka na lang magpahinga, sabi niya. Dinala niya ako sa isang kwarto at pinahiga sa kama. Pinunasan niya ang pawis ko gamit ang malinis na bimbo. Ramdam ko ang pagiging malaga niya. Ngunit may halong kawarin ang bawat kilos ko. Namagising ako sa madaling araw. May naramdaman akong kakaibang presensya sa tabi ko. Hinayaan ko lang ito. Ngunit maraming tanong ang bumabagabag sa isip ko. Maliwanag na nang magising ako. Ramdam ko pa rin ang bigat ng katawan ko mula sa puyat at mga nangyari sa gabi. Ang mga huling alaala ko ay ang malamdam na ilaw ng kwarto at ang di may maliwanag na tinig ng mga nangyari. Alam kong may kinalaman si mga sa pag-asikaso sa akin. Pero may bahagi rin ng alaala ko na tila parang nalulusaw na hamog ng pagkalasing at antok. Pagbangon ko, ang unang bumulaga sa akin ay si Mang Anton. Nabala sa kusina. Bagamat karpentero at sanay na sa mabibigan na trabaho, pansin ko ang pagiging masikaso niya sa kanyang kilos. Oh, gising ka na pala. Halika na't kumain ka muna. Inahanda ko na ang almusal mo, sabi ni Mang Anton. Hindi na po. Sa bahay na lang po ako kakain. Nakakaya naman po sa inyo. Nasagot ko naman. Huwag ka nang mahiya. Sabi ko nga kagabi, masama tumatanggi sa grasya. Nasagot naman niya. Medyo nag-alangan ako sa simula. Pero nagdesisyon din akong samahan siya. Naupo ako sa lamesa kung saan naghain siya ng sinangan. Ito hindi ko. Tsaka longganisa. Habang kumakain, usap kami. Madali naman siyang kausap. At may halong biro ang tono niya na tila sinadyang panuwagin ng pag-aalinlangan ko. Masarap naman ba ang tulog mo kagabi? Kita ko pa kayong magkayakap ni Chris, ha? Sabi ni Mang Anton. Napatingin ako sa kanya nang may konting iyak. Hindi po kasi si Chris talaga medyo clean ang nasabi ko.
isang tuwalya. Sige, maligo ka na muna bago mo. Mainit na ang araw para presko ka bago bumiyahe. Sabi niya naman, hindi na po siguro. Sa bahay na lang po. Sagot ko naman. Huwag ka na mag-alangan. Tsaka, baka gusto mong samahan muna kita para mabilis ang pagligo mo. Sabi pa ni Mang Anton. Medyo nagulat ako sa mga sinabi niya. Pero may halong biro rin sa tono ng kanyang boses. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Pero bago pa ako makapagprotesta, naramdaman ko na lang ang kamay niya sa balikat ko. Relax ka lang, iho. Wala namang masama sa konting banding, sabi niya. Hindi ko na rin alam kung dahil sa iyak, pagod, o sa kuryenteng dala ng sitwasyon. Pero pumayag na rin ako. Pumunta kami sa banyo, kung saan sinimulan niyang punasan ng likod ko gamit ang basang tuwalya. Alam mo, nakikita ko ang sipag mo sa trabaho. Pero dapat, nagkakaroon ka rin namang oras para sa sarili mo. Tulad nito, mag-relax ka lang, sabi ni Mang Anton. Habang sinasabi niya ito, dahan-dahan niya minamasahe ang balikat ko pababa sa likod. Napapikit ako dahil sa ginhawang dulot ng haplos niya. Pero habang tumatagal, unti-unti ring nagbabago ang intensyon ng kanyang kilos. Naramdaman ko ang kanyang kamay na bumababa sa hanggang baywang ko. Wala namang makakalam nito. At alam ko rin naman na gusto mo, sabi ni Mang Anton. Hindi ko na rin ako magsalita. Hinayaan ko na siya sa ginagawa niya at nagpatuloy ko sa isang hindi malilimutan na sandali. Ang bawat galaw niya ay puno ng tiwala. Parang may karanasan na siya sa ganitong mga sitwasyon. Ang bawat bulong niya sa akin ay nagdulot ng kakaibang sensation hanggang sa tuluyan na magbigay. Pagkatapos ng lahat, parehong walang nagsalita. Nakangiti siya habang nagbibihis. At ako naman ay nag-iisip kung tama ba ang mga nangyari.
bahay ko that time. May barkada, naglalakwat siya, may mga crush at girlfriend na rin naman. Pero di naman seryosohan. Ngunit nagbago ang lahat nang may mangyari sa amin ng pinsan kong si Kuya Jeff. Ewan ko kung bakit attracted ako at that time kay Kuya Jeff. Di naman ako masasabing bakla sa aking kilos at pananalita. Kagaya ng nasabi ko, nagkakakrush din naman ako sa mga babae. At actually, may girlfriend ako that time. Basta pag nakikita ko si Kuya Jeff, hindi ko maiwasan tingnan siya ng matagal, lalo na yung wala siyang suot na pangitaas. Isang hapon yun na nagbabasketball sila ng kanyang tropa nang mapadaan naman kami ng kaklase ko pauwi ng eskwela. Nakita ko si Kuya Jeff ko na naglalaro at nagpaiwan na ako sa kaklase ko at nanood na lang ng laro. Talagang titig na titig ako noon sa pinsan ko habang naglalaro at pinagmamasdan ko ang katawan niyang nangingitab sa pawis. Nang makita niya ako nanonood ng game, tinanguan naman niya ako bilang pagbati na rin. Pagkatapos ng laro, hindi siya grumupo sa mga barkada niya at sa halip ay lumapit sa akin at tinanong ako kung ba't di pa ako umuwi. Sumagot naman ako na maaga pa naman at saka walang tao sa bahay kundi katulong, kaya ayaw ko pang umuwi. Nagpaalam siya na pupunta daw muna siya sa tropa niya at susunod sa akin para makimerienda. Kaya umuna na ako ng alis pauwi ng bahay. Pagdating ko sa amin ay katulong nga lang ako natin at wala ang lola ko na siyang kasama ko lang sa bahay. Nasa States pala ang daddy ko dahil nawalay na sila ng mami ko. Samantalang ang mami ko naman ay palaging out of town dahil tourist guide ang trabaho niya. Di pa ako nagtatagal na nakarating ay kasunod ko na dumating sa niya. Yun pa rin ang suot niyang sando na basang-basa ng pawis. Kaya pagpasok niya ng bahay ay tinanggal niya kaagad ito at dumiretso sa refrigerator at kumuha ng malamig na tubig. Sabay lagok nito sa mismong bote. Titig na titig ako sa ginagawa niya ito. Nangingintabang hubad niyang katawan sa pawis. Nang ibaba niya ang bote ng tubig ay nahuli niya na nakatitig ako sa mga. At siya nang maibaba ang bote ay tinanong kung nasaan ang lola namin. Nang sinabi kong hindi pa dumarating ay katulad naman ang hinahanap. Ang sabi ko ay nasa kwarto niya at nagpapahinga siguro. Agad niyang idinugtong na ginisyawan lang siya bago siya umuwi dahil pawis na siya. Sabay punta ng banyo at isinira ang pinto. Ilang minuto pa ang lumipas ay tinawag ako ni Kuya Jeff at nangihiram ng tuwalya. Kumuha naman ako at nang katukin ko ang pinto ng banyo para iabot ito ay kusa itong bumukas. Di pala niya ito nilak sa loob ang pinto. Ipinapasok ko ang kamay ko para iabot ang tuwalya. Pero sa halip na abutin ay nagsalita siya ng, "Akin na, iabot mo sa akin." Wala akong Diyos kundi pumasok ng banyo. Pagpasok ko ay tumambad sa aking harapan ang hubad at basang-basang katawan ng pinsan ko si Kuya Jeff. Parang wala lang na lumapit siya sa akin at inabot ang tuwalyang hawak ko. Pero sa halip na ipunas ito sa katawan niya ay ibinagsak niya ito sa sahig. At saka ako tinitigan sa mga mata ko habang nakangisi na parang nakakaloko. Hindi ko na namalayan na kinuha na pala niya ang kamay ko at inilagay sa leeg niya. Patungo ito sa dibdib niya. Sa bahaging ito ay tinanong niya kung nagugustuhan ko raw ba ang ginagawa niya. Hindi ako sumagot ng oo at hindi rin naman ako sumagot ng hindi.
Pero marahil para sa kanya, pagsang-ayon ng kahulugan ng di ko pagsagot, kaya tinuloy niya ang pagbaba ng aking kamay sa kanyang harapan. Yun ang unang pagkakataon na nakahawak ako ng masinang bahagi ng katawan ng tao at kapwa ko pa lalaki. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Kung saan lang ikiya ng kamay ni Kuya Jeff ang kamay ko, ayun lang din ang ginagawa ng kamay ko. Para ako na-hypnotize na sumunod sa utos niya at hinalika ng dibdib niya na walang pagkakatubili ko namang isinunod. Ang mga sumunod na ginawa namin doon ay mas matindi at mas mainit pa. Yun ang una kong karanasan sa kapwa ko lalaki at sa pinsang buo ko pa. Nang iangat ko na ang ulo ko upang tingnan si Kuya, ay nakangisi na naman ito, pero ang mas umagaw ng aking pansin ay ang kawisan muli ng katawan. Nang tumayo ako ay nakangisi niyang tinanong na, nagustuhan mo ba? Hindi ako sumagot nun. Pakiramdam ko ay nainsulto ako. Idulugtong pa niya na ako, nagustuhan ko ang ginawa mo. Ayahan mo. Please fasten driver's seatbelt. Ang nasabi nito. Pagkatapos noon ay inutos niya na lumabas na ako at baka makahalata ang katulong. Paglabas ko ay narinig kong bumukas ang shower at di nagtagal ay lumabas siya na nakashort na at walang pangitaas. Nakangisi pa rin na nagpaalam sa akin at nagbilin na umanda daw ako pagbalik niya. Nang mag-iwan na lang ako sa bahay ay saka ako nag-isip ng gusto kung ano ang